Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Gumulong na ang kaso ni Chavit Singson. O yan, maganda naman. Magandang balita yan. Alam nyo ito kasing si Chavit Singson, ito yung kinukumbine yung politika at negosyo. Matagal ito sa politika sa Ilocos Sur. Naging governor, congressman, tapos naging mayor pa nung isang bayan doon, yung Narvacan. Yung isang bayan doon, mayor. Pati hindi lang governor ang hinawakan niyang pwesto, hindi lang congressman. Pati pagiging mayor ng isang bayan. Talagang matindi itong sila Chavit. Hawak nila ang politika ng Ilocos Sur. Ang Ilocos Norte, Marcos. Pero pagdating sa Ilocos Sur, Singson yan. Yung kapatid niya ba o pinsan o anak? Kahit may party list pa yan si Chavit. Ngayon, nung naging mayor siya nung bayan ng Narvacan, alam naman natin ang style ng mga politiko. Mayroon siyang lupang pag-aari, malaki, ilang ektarya yon, bininta niya sa LGU, sa local government ng Narvacan. Yun pa nga, conflict of interest na yon. Bakit mayor ka tapos ibibinta mo yung sarili mong lupa sa sa bayan ng Narvacan? 'Di ba? Conflict of interest yun . Kaya lang, ang sabi ni Chavit, ko pa nga ang nalugi nun, ang baba nga ng presyo na yun . O kaya lang, ayon dun sa nagsampa ng kaso, hindi, overpriced. Tumubo ng malaki, napakalaki ni si Chavit Singson doon. Ginamit niya yung pwesto niya para yung LGU, local government unit ng municipality ng Narvacan, ay ang bilhin ay yung kanyang lupa. Ang daw nun, ang zonal valuation, yung pag-appraise ng value ng gobyerno ang baba, pero nung binili ng LGU sobrang taas. Yun lang. Yun ang preba na conflict of interest nang inabang si Chavit gamit ang kanyang posisyon. Ibinenta yung kanyang lupang pag-aari na sa bayan LGU ng Narvacan, in-overpriced. Yun. Ang nagsampa sa kanya ng kaso, mga kabunyog, ay si attorney, ito yung nagsampa sa kanya ng kaso . Attorney Estelita D. Cordero, yan yung complainant. Ngayon, bakit natin sinasabing umusad na? Mayroon ng OMB number, OMB-C-OCT 25027, criminal case for violation of Section 3E and 3G of Republic Act 3019. Yan. Ito mga kabunyog? Luis Chavit Singson et al. Respondents. Yan. Pinadalhan na siya pinadalhan niya ng subpina. Pinapasagot na siya. Kaya pag lumabas na yung dito, plunder yata itong kaso na to. Plunder ba ito? Ang kinaso dito? To mga kabunyog, mga kababayan? Malaki itong na to. Hindi ito simpleng kaso na to. Itong nagkaso pa naman sa kanya, Attorney Estelita D. Cordero, sabi, in-interview to . Hindi niya ito, talagang itutuloy-tuloy niya daw itong kaso na to. Lalo na nung panahon ni Duterte, magkagabwat po sila. Ngayon lang po kami nagkaroon ng pagkakataon na idulot itong mga kasong ito kasi alam namin, si Presidente Bongbong Marcos ay siyang may gusto na lahat ng masasamang tao ay mabigyan ng sapat na parusa at si Chavit dapat lang mabilanggon ng habang buhay. Minaliit yan ni Chavit Singson kasi ang sabi ni Chavit Singson, hindi yan. Wala naman yung kaso na yan. Gawa-gawa lang yan. Panghaharas lang yan sa akin. Sige, abangan natin. Abangan natin. Lalo pa ngayon na si Chavit, hindi na siya ganun kamakapangyarihan sa administrasyong ito. Linalabanan niya ang administrasyon ni Marcos .
Kaya hindi niya ang ombudsman ngayon si Boying Rimulya, hindi niya yan kayang impluwensyahan. Ha? Hindi niya yan kayang takutin, hindi niya rin yan kayang bilhin. Mapera si Chavit, syempre, ang yaman na negosyante niyan. Ang yaman na negosyante. Kaya lang, mahihirapan siya dyan kay Boying Rimulya. Kasi mayaman din si Boying Rimulya. At saka, dumaan na sa grabing sakit si cancer, leukemia, inoperahan siya, bypass. Sabi ni Chavit Singson, pangalawang buhay ko na to. Kaya itong mga gagawin ko ngayon para naman ito sa Diyos at sa bayan. Yun ang problema ni Chavit. Si Chavit magaling yan, mapera yan. Pag pinagalaw niya ng pera niyan, solve na ang problema niya. Pero dito mahihirapan siya dito kay Boying Rimulya. Kasi si Boying Rimulya hindi naman pagpapayaman sa pwesto ang habol. Kung pagpapayaman sa pwesto, yun, tatanggapin niya yung mga lagay-lagay na yan para arigluhin ang kaso. Pero ngayon hindi, legacy. Legacy ang inaano ni Boying Rimulya. Sabi niya, ang gusto ko makapag-iwan ng magandang legacy sa bilang ombudsman. O ngayon, masasampulan yan si Chavit. Masasampulan. Kasi napakasimple lang naman yung issue na yon. Overpriced ba talaga? Ang sabi ni Chavit, hindi. Kasi lugi pa daw siya. Ang laki na nga daw na tulong nun doon sa LGU ng Narbacan. Ang sabi ni Chavit. Pero ang sabi naman nung nagkaso, hindi, yun? Overpriced talaga. O yan. Pag na-establish yan na overpriced, patay si Chavit Singson. Patay si Chavit. Ano ito? Kahit naman mapera siya, ang problema, kaya niya bang arigluhin ang ombudsman? Kung magpapaariglo dahil naghahintay ng ariglo, pera-pera lang, ay hindi ganun si Chavit Singson eh. Sobra na rin ang yaman ni Chavit Singson. Chavit Singson, hindi ganyan si Boying Rimulya, si Ombudsman Boying. Sobra na ang yaman. Pangalawa, legacy na nga ang hinahabol ni Ombudsman Boying kasi magaling na siya sa cancer, leukemia, bypass. Halos na siya eh. Binigyan na lang siya ng pangalawang buhay eh. Kaya sabi niya, itong mga natitira niyang araw sa mundo, itong binigay sa kanyang buhay, susuklian niya naman ng legacy, yung magandang legacy niya. Kaya yan. At ito namang nagkaso, sabi nung nagkaso, yung attorney Cordero, ano daw siya? Nung una daw, parang nakikita niya, walang tsansa yung kaso na yan. Pero ngayon, dahil hindi na ganun ka makapangyarihan si Chavit, hindi siya ma-impluwensya sa ombudsman. So sabi nito ni Attorney Estelita de Cordero, porsigido na siya sa kasong ito kasi malakas ang tsansa na na mananalo sila sa kasong ito. Kasi hindi na magagamit ni Chavit masyado yung kanyang kapangyarihan, yaman, impluwensya. Kaya sabi niya, umaasa siya na magiging fair, patas ang ombudsman sa kasong ito. Pag naging patas ng ombudsman sa kasong ito ni Chavit Singson, matutuluyan si Chavit Singson, makukonvict ito. Ayon kay Attorney Estelita Cordero. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.